Hello, mga ma'am and sir. Welcome to the newest episode of JM Talks. At kamusta kayong lahat, no? It's nice to see you. Dahil ilang months na rin tayo hindi nakapag-upload, and this is the new episode para sa ating lahat at marami tayong matututunan this 2025. Dahil yung mga nakaraan is more on the lifestyle, ngayon dito naman tayo sa career, sa mga young entrepreneur o sa mga gusto na maging negosyante. Marami tayong matututunan ngayon. Tatawagin na natin ang ating special guest na pinaunlakan tayo. Please welcome Mr. Mark Balano. Nice to meet you po. Maraming salamat sa pagpapaunlak for this episode, this 2025 sa JM. Pero, kuya, ito na yung tanong natin para magsimula tayo sa ating JM Talks, no? Paano nga ba nagsimula si Mark Balano bago siya naging business owner? Yes, before start talaga nag-work ako, siguro start 16 years old. Siguro, after na nag-work, nagkakaroon na ako ng dream na someday magkaroon din ako ng sariling business. Siguro work muna para ma-develop ko yung skills ko. Marami akong mga tao na na-encounter na mga business, kung ano yung magiging future na maging businessman, para at least may matutunan ako. Lately, natututo na ako at syempre, doon ako nag-start na put up na sarili kong business kasi may idea na ako. In your 16 years old, no, hindi naman mas madali yan na magnegosyo. From 16 years old, ano ba yung mga pinagkakabalahan mo nun? Siguro, that time na teenager ka pa, so parang go back to my past. Siyempre, kabataan pa tayo nun. Yes, parang hindi pa natin alam talaga yung mga 100% ng decision kung ano talaga yung maging future natin. Pero, first of all, talaga palagi natin focus sa sarili natin. Kinabukasan natin. Hindi lang puro happy lifestyle. So, kailangan mayroon tayong goals sa sarili natin na maging successful tayo. Yun. At sa 16 years old na hindi basta-basta yun. Dahil nga yung iba, naglalaro pa nun. Yes. Pero kasi pagka nanggaling tayo sa hirap, Yes. mafe-feel natin na kailangan natin mag-grind in 16 years old. Yes. Diba? Baga kailangan na natin may mapatunayan. Diba? Minsan kasi iisipin natin, ibang mga bata naglalaro na. Pero tayo kasi, alam mo yung natin feeling na yung iba nabibili nila yung gusto nila, samantalang sa atin, hindi pa. Para sa sarili pa lang natin, ginagawa na natin yung paraan para tayo umangat agad in the age of 16. Nakakamangha yun kasi syempre pagka, nakakahanga din po lalo na sa mga kabataan. At hindi na, speaking of, dahil nga sa nag-viral, diba, no? Yung si Neneng B na sinasabi niya, ulam, naiintindihan natin in under perspective. Pero kasi may mga kabataan kasi na nabigyan talaga ng pagkakataon. So, huwag naman natin disregard yung kanilang feelings. Kasi kasalanan ba nila na nangganon sila sa standard na nila? Pero kung tayo na sa estado nga ng ganun bagay, magsikap tayo. No? I-take natin yung initiative para mas mag-progress, magkaroon tayo ng proseso sa buhay natin. And then, kuya, paano nga nag-start ka ng ganitong business, yung parlor and salon? Siguro nag-start ako is 19 years old ako na, nagkaroon ako before in Makati. So parang may mga trials na dumadating sa akin. Parang that time hindi ko iningatan yung pera na pumapasok sa akin. Kasi the age of 9, parang puro ako barkada. So parang bigla akong nag-shutdown. So parang sabi ko, i-decide muna, mag-work muna, baka hindi ko pa yung time talaga. So start nung nag-work naman ako ulit. Tapos dire-diretso. Sabi ko, pag age ng 25 na ako din, sabi ko, pagdating ng 30, siguro mag-open na naman ako ulit. So, kailangan pag mag-decision kasi tayo, gawin natin. Hindi lang po tayo salita, kailangan mayroon tayo talagang goal na inahawakan na gawin natin. At saka bago ka nag-start ng vision, nakikwento mo rin sa akin na isa kang parang freelancer din, tama po na? At sino yung mga nagupitan nyo para aware din yung mga ating mga viewers? Of course, kasi before, kasi ang taas ng ambition ko na. So, I'm going to work sa mga high-end salon, nakipag-competitor ako sa mga sikat. So, hanggang pinasa ko yung mga magazine,
celebrity. Wow, sabi ko, ang dami-daming stylist sa Pilipinas, pero bakit nandito ako? Sabi ko, bakit ano din yung mga name ko sa mga magazine, and that sa TV, lumabas na rin ako sa TV. So, minsan, nire-recall ko din yung mga past ko. Sabi, hindi ako maniwala nung sabi ko na nagawa ko rin pala. So, parang kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya ganun sabi ko, ganun. Walang imposible pala pag talagang ginawa mo yung gusto mo. At sa tanong ko na din, saan magazine din kayo lumabas? Taon-taon in country, Mega Magazine, Meg Magazine, Mutya ng Pilipinas or mga Miss Manila, of course, marami yan, mga Tresemme, yun. Mga models ng Philippines na hawakan namin. Celebrity ba, mga artists? Saan TV ka na rin lumabas, Kuya? 2015, and unang hirit. Unang Yes. Yung Yung Trends 2015. Ano yung sa unang hirit? Ano yung segment nila doon? Going to demo sa New Trends 2015 kung ano yung mga bagay. So, mayroon kaming mentor. So, parang kami na lang gumagawa. But, it's, parang malaking, yung impact sa amin. Bakit kami pinagkakatiwalaan? At saka, well-deserved naman. Yes. At saka, sino yung mga celebrity na nagupitan nyo na rin? I think as Angelica Pangaliban, nagawa ko rin sila Inchundi, Sila Barbie Fortesa. Barbie Fortesa, marami. Hindi ko na mabanggit yung River Cruz. Marami po. So, mga artista na talaga yung mga, hindi lumabas siya sa TV and magazine. Yeah. So, Kuya, ito na, sa pagsisimula niyo ng negosyo, siyempre may mga problema yan. Ano yung mga problema na naranasan niyo sa pagnenegosyo at paano niyo ito nalampasan? Siguro the big problem sa yung COVID-19. Yes, kasi that time, sarado kami nun sabi ko, kailangan ko na ba mag-give up? Or ito na ba yung time na parang yung staff ko na kasi going na nagre-rent ka sa mga siyempre wala ka pang bayad pag sarado ko. Pero magtitiwala ako, may Lord tayo. So, yun naranasan mo in the age pa ng COVID-19. Yes. So, kung saan yung mga tao ngayon, ang hirap kumita, ang hirap sila lumabas. So, minsan tinataguyod na lang natin kung paano natin i-start yung ating business or i-recover, pero nalagpasan nyo yun with the trust with our Almighty God. Wow, big word, no? So, ano yung maipapayo nyo, kay Mark, sa mga gustong magnegosyo katulad ng sa inyo? May time talaga na dumadating na medyo minsan bumababa yung sales natin. So, minsan tayo nawawalan. Baka mamaya wala na tayong chance nito. Baka mamaya ito na yun. Palugi na tayo. Huwag tayo sumama. Kasi may time talaga na dumadating yung mga trials. Kailangan tuloy-tuloy na. Kasi the end of the day talaga, doon mo maramdaman yung nag-grow ka, kumikita ka naman. Kasi focus lang. Huwag ka mag-isip ng negative. Palaging positive na pala. Kung nagpa-plan kayo mag-business, tuloy nyo lang yan. Kumbaga, huwag kayo muna mag-step sa ibang goal nyo, sa ibang dream nyo na mayroon kayo nawakan, tuloy nyo muna yan bago kayo pumunta naman sa iba. Kasi once na pinagsasabay nyo yan, wala kayong matatapos talaga. Kasi, kumbaga, hindi mo natapos yung isa, tuloy kayo. Hanggang sa lahat niya, wala kang matatapos. Kaya isa lang, focus ka muna sa isa. Pag nag-okay na, step ka naman sa ibang gusto mo, mga extra pa. Yun naman talaga, natutunan ko sa mga clients ko, mga friends ko, mga business owner, na paraan. So, maraming salamat po Kuya Mark sa pagpapa-unlock dito sa ating episode. Ayan, kung gusto ninyo pumunta dito sa Balano Salon by Hair Correction, tama po? Yes. Dito lang yan sa Biluna, Quezon City. Yon. Kung gusto ninyong gumwapo, maging maganda, and nag-offer din kayo ng manicure and pedicure, right? Yes. Yung lahat. Kaya lalabas kayong gwapo, lalabas kayong maganda. Katulad kay Sir Yus. Yon, thank you so much. Kaya maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong patuloy na pagsuporta. At kung nagustuhan nyo tong video na ito, ay huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment, at i-share ito sa buong mundo. Wow, buong mundo, nationwide, international na rin. At maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa susunod nating episode. And thank you so much. Bye-bye po. Bye.